Sa himig po na inyong napapakinggan ay sumasayang papawid ang programang si Jesus na ang buhay na pag-asa. Dito lamang po sa impilan ng New Gen FM 100.7. Live po tayo dito sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog, na inyo pong mga kapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasama po natin ang ating pong mga Bible reader, si Brother Rimar, Brother Angelo, Brother Chari, Brother Aljon. Amen. Maraming salamat din po sa ating pong technical side, Digibox, sa pag-assist, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga kababayan, sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay sa impilang ito na ngayon po ay nakikinig sa kanila pong mga radio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church, Bulan. Amen. At pagbati din po sa ating pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosare, Pastora Maricar, amen. At ang kanila pong buong family, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan po sa Iquirino. Amen. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan po sa Magsaysay Church, mga kapatiran po natin dyan sa Iquirino Church at maging sa Santa Remedios, UPC Santa Remedios. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Pagbati din po sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog. Amen. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Yamang nalalaman natin na ang muling pagbabalik ng Panginoon ay isang bagay na sigurado. Hindi man natin alam kung kailan. Ganun pa man, sigurado po na muling babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Pagbati po sa ating pong mga kababayan, amen, sa lahat ng ating pong mga tagapakinig, sa lahat ng naaabot ng himpilang ito, sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Bihiya, Magallanes, maging ang dyan po sa Samar at sa Kapul. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maging sa mga coastal barangay na sakop ng Bulan at maging sa coastal barangay na sakop ng Matnog. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Maging dyan po sa Santa Magdalena, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Praise God. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po mga kapatid ang aking contact number. Kung kayo po ay may mga katanungan at mayroon kayong mga prayer request, amen, o kaya naman, nais nyo pong mag-request ng Bible study sa inyong tahanan, malugod po naming ipaglilingkod sa inyo ang salita ng Panginoon. Wala pong bayad dyan. Wala po kayong dapat ipag-alala. Ang kailangan lang natin, mag-aaral lang tayo ng salita ng ating Panginoon. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan sa Kalintaan, maging dyan po sa Manurabi Church. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. At tayo po ay tuloy-tuloy, magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Buksan lamang po natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin na mangusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Totoo nga po, tunay, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon, ito po ay nagbibigay liwanag at ilaw sa ating pong mga landas, mga kapatid. Amen. Praise God. At pagbati din po sa atin pong mga kababayan. Narito pong aking pong makasama para sa inyo po ay bumati. Amen. Praise God. Si Brother Rimar. Amen. Si Brother Chari, si Brother Angelo, si Brother Aljon. Narito po mga kapatid para sa inyo po ay bumati mga kapatid. Amen. Brother Rimar. Good morning po sa ating lahat mga kapatid sa pangalan po ng ating Panginoon. Pagbati po sa mga kapatid natin dyan sa congregation ng Bulan, sa Iquirino at Magsaysay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa
sa inyong panonood at pakikinig, at maging sa mga sa lahat ng mga Bible study teachers sa Bulan. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon, at maging sa mga kapatiran natin sa Barangay Aquino, sa Agotes family, Buyal family, and also sa Azuela family. Patuloy kayong pagpalain, at sa lahat po ng mga kapatiran dyan sa Barangay Zone 7, sa Hipulye family, Weden family, at maging sa pinsan ko kay Brother Jason, at yun din sa Julian family. Pagpalain ko yung lahat ng ating Panginoon. Amen. Praise God, Brother Chari. Praise God, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng anak subaybay sa programang Jesus ang Buhay na Pag-asa, at sa tatlong congregation na pinapangisoan po ng aming pastor, Pastor Andy Rosari. Pagpalain po tayong lahat ngayong umaga, at patuloy na sumagana tayo sa presensya ng ating Panginoon. Good morning po. Amen. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa lahat ng nakikinig sa programang sa Jesus ang Buhay na Pag-asa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ano man po ang ating kalagayan, naway ang pag-ibig at pagpapala ay patuloy natin maranasan, mga kapatid, sa bawat sitwasyon po ng ating buhay. Saan man po kayo naaabot ng programang ito, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Adyon. Praise the Lord, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga sumusubaybay sa programang sa Jesus ang Buhay na Pag-asa. Nawa patuloy tayong sama-sama na makinig ng mga salita ng Panginoon, at binabati ko rin dyan sa Palipas, Sir Brad Darit Kutisa, na patuloy na sumusubaybay at nakikinig ng programang ito. At sa lahat ng naaabot ng programang ito, nawa ay pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoon. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Pagbati sa atin pong mga Facebook Live viewers. Brother Andy Orozco, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagsubaybay. Sister Nancy Bumbales, amen. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pong pagsubaybay. Sister Christy Disoyo, good morning. Pagpalain din po kayo ng Panginoon sa inyong pong pagsubaybay. And Sister Christine Murata Burabo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Elena Murata Burabo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you so much for being with us. Sister Rebecca Montemor, good morning. Pagpalain din po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. By this time, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen. Simulan po natin sa pamamagitan ng panalangin. Mga kapatid, sabayan niyo po kami sa ating pong pananalangin sa Panginoon, at hayaan natin na hipuin ng Diyos ang ating mga puso. Mga kapatid, let us pray sa ating pong pagpapasimula. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, Ikaw ang Diyos na maluwalhati, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa magdamag na iyo po kaming iningatan. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong mga biyaya at pagpapala sa probisyon at proteksyon. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin ang iyo ring gabay at patnubay sa amin pong pagtatalakay. Kasama po namin na nakikinig ngayon, sumusubaybay, ang mga Facebook Live viewers, radio listeners, Panginoon, na marahil sila po ay naghahanda para sa kanila pong mga kanya-kanyang obligasyon. Ganun pa man, Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga puso habang sila ay taimtim na nakikinig, Panginoon, sa programang ito. Mangusap ka po sa kanila upang kanilang maintindihan at maunawaan ang mga salita mong aming pag-aaralan. Be with us, Lord. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, pwede niyo po kaming sabayan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos na atin pong tatalakayin, pwede niyo po kaming sabayan, mga kapatid. Dito po sa Mateo 24. Mateo 24:36 hanggang 39. Matthew chapter 24, verse 36 to 39, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, ay walang makakaalam,
kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nagag-aasawa at pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daog. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagunaw, at sila'y tinangay na lahat, at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Mga kapatid, Amen. Hindi lingid sa atin pong mga kaalaman ang muling pagparito ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi natin yan may tatanggi. Paniwalaan man natin ito o hindi, mga kapatid, ito po ay mangyayari. Kung mapapansin natin, sa binasa natin, Amen, ang mga araw bago nagkagunaw sa panahon ni Noe, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, at nag-aasawa at pinapapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daog. Sa panahon ngayon, mga kapatid, Amen, o kaya balikan natin ang panahon ni Noe, si Noe ay nangaral, mga kapatid, na ang mundo ay gugunawin sa pamagitan ng tubig. Kaya ang Panginoon ay nag-utos kay Noe na gumawa ng daong. At ang tanging paraan para ang tao ay maligtas doon sa paggunaw sa pamagitan ng tubig ay makapasok sa daong. Kaya lang may mga tao, ang lahat ng mga tao doon ay hindi pinansin ang pangangaral ni Noe. Mga kapatid, sa panahon ngayon, hindi ibig sabihin na hindi mo pinansin, hindi ibig sabihin na hindi nila narinig. Ibig sabihin, dahil hindi nila pinansin, ibig sabihin, narinig nila ang pangangaral ni Noe. Kasi hindi mo papansinin ng isang bagay kung hindi mo pa man nakikita. Mga kapatid, hindi natin piling sabihin, hindi mo pinansin kung hindi mo pa nakita o hindi mo pa narinig. Ibig sabihin, narinig nila ito, kaya lang hindi nila pinansin. Sa panahon ngayon, marami na po ang nangangaral ng salita ng Panginoon, kaya lang wala pong masyadong pumapansin. Kagaya ngayon, nangangaral ng salita ng Panginoon, iilan lamang po ang pumapansin. Karamihan, busy sa kanya-kanyang mga trabaho, busy sa kanilang mga sariling obligasyon. Kahit mapalad ang mga tao na nabago dumako o magtrabaho, ay naglalaan ng oras at panahon, atensyon para makinig ng mga salita ng Panginoon. At the same time, meron silang panahon para sumunod sa Panginoon. So, ang kaibahan lang, sa panahon ni Noe, ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig. Ang mundo ngayon, gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Hindi nga lang natin alam kung kailan yan, ganun pa man, mangyayari at mangyayari yan. Paniwalaan man natin ito o hindi, sampalatayanan mo man o hindi, mangyayari at mangyayari ang ayon sa isinalita ng ating Panginoon. Ang muling pagparito ng Panginoong Jesucristo ay isang bagay na hindi natin alam. Ganun pa man meron tayong makikitang mga palatandaan. Mga kapatid, nung panahon ni Noe, ang muling pagparito ng Panginoon, mga kapatid, ay inhalin tulad, amen, sa paggunaw ng Diyos nung panahon ni Noe. Bago gunawin ng Diyos, amen, sa pamagitan ng tubig, ang panahon noon sa panahon ni Noe, ang palatandaan, mga kapatid, ang mga tao nagsisikain, sabihin, nag-i-enjoy lang sila, nagsisiinom, nangag-aasawa at pinapapag-asawa. Ibig sabihin, mga kapatid, normal ang panahon, normal ang sitwasyon, walang bago, wala kang makikitang sinyalis talaga bago dumating. Kaya ang muling pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ito ay sa panahon na hindi mo inaasahan. Mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng unang Tesalonica 4:16 hanggang 18, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay at na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mangag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ito naman ang kagandahan, mga kapatid.
Dahil gugunawin ng Diyos itong mundo sa pamamagitan ng apoy, bago niya ito gunawin, meron muna siyang gagawin. Kukunin niya yung mga tao na naglingkod ng may katapatan sa Kanya habang nabubuhay dito sa mundo. Sa pamamagitan ng rapture of the church, mga kapatid. Kaya nga ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kapag ikaw ay isang mananampalataya, namatay ka, amen, tas dumating ang Panginoong Jesucristo, ikaw ang unang mabubuhay. At sasalubong tayo, mga kapatid, sa Panginoon sa alapaap. Mga kapatid, amen. Kung magkagayoy, sa Panginoon tayo magpakailanman, mga kapatid. Kaya nga, ang paglilingkod natin sa Diyos, ito po ay seryosong bagay. Hindi ito biro-biro lamang. Hindi ito kagaya ng laro na kapag napagod ka, ayawan na. Hindi. It is a serious matter, mga kapatid. Dahil ang resulta nito ay buhay na walang hanggan. Sa Panginoon tayo magpakailanman. May rapture of the church. Bago gunawin ng Diyos itong mundo, mga kapatid, una munang kukunin ng Diyos ang kanyang mga lingkod para hindi ito makasama doon, mga kapatid. Kaya nga, ang rapture, ang pagkuha ng Panginoon sa mga tao na kanyang lingkod, sila po yung mga tao na nanindigan, sila yung mga tao na naglingkod sa Diyos ng may katapatan, sila yung mga tao na naglaan ng oras at panahon para sa Diyos, ibinigay ang kanilang buhay para sa Diyos, mga kapatid. Hindi po kukunin ng Diyos yung mga tao na paisi-isi lang at walang ginagawa, ni hindi nga naniniwala. O kaya naman naniniwala pero walang panahon. Mga kapatid, amen, naniniwala rin lang naman tayo, bigyan na natin ng panahon, bigyan na natin ng atensyon para maging lubos ang atin pong paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Kaya merong bagay na gagawin tayo habang naghihintay tayo sa rapture of the church. Ang rapture, mga kapatid, amen, na atin pong tinatalakay. Ano ang kailangan natin gawin habang naghihintay sa bagay na ito? Kasi ang rapture, sigurado mangyayari ito. Kaya lang, mga kapatid, sa mga hindi naniniwala sa rapture of the church, amen, hindi natin maikakaila ang katotohanan na hindi pwede at hindi may tatanggi na ang Panginoong Jesucristo ay muling babalik. Sa kanyang muling pagbabalik, meron siyang isasama o kukunin, walang iba kundi yung mga taong naghanda at sumunod. Mga kapatid, amen, praise God. Kaya ito'y ating dapat paniwalaan, mga kapatid, habang tayo po ay naghihintay. Ang gawin mayroon tayong gagawin para hindi tayo mainip sa mga mananampalataya. May gagawin tayo para hindi tayo mainip, hindi tayo, mga kapatid, maboring habang naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Una dyan, nagagawin dapat natin ay lumago tayo sa pananampalataya at sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kailangan mayroong paglago na dumarat o na nangyayari sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Paglago sa pananampalataya at maging sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi dito nakapaloob yung mga dapat at hindi dapat natin gawin. Pakinggan natin ang 2 Pedro 3:18. Ganito pang ating mababasa. Datapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Lumago tayo, sabi ni Apostol Pedro, magsilago tayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Hindi sapat kasi na alam mong may Diyos, kundi dapat lumalago at lumalalim ang ating pagkakilala sa Panginoong Hesus, mga kapatid. Hindi sapat na alam mo lang may Diyos. Hindi sapat na kilala mo si Jesus. Sabihin na natin, naniniwala ka na si Jesus ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Hindi sapat na dun lang. Kailangan
meron kang karanasan at kailangan lumalago ka sa kung paano mo siya nakikilala. Mga kapatid, lalago ang ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating mga experience, ng ating mga karanasan sa Panginoong Hesus. Kagaya ng kaibigan, hindi mo lubusang makikilala ang iyong kaibigan kung hindi mo siya makakasama. Makikilala mo ang totoong kaibigan sa hirap, mga kapatid, o sa ginhawa man. Amen. So kailangan ang Diyos, kilala natin siya hindi lang sa pangalan, hindi lang dahil sa nabasa natin, kundi nais ng Panginoong Hesus na maranasan din natin kung ano ang kaya niyang gawin at kung ano ang pwede niyang gawin. Kaya nga, magkaiba po ang traditional way of serving God and experiential way. Excuse me. Ang experiential, nararanasan mo mismo. Ang traditional, ritual. Ibig sabihin, ginagawa mo lang ang paglilingkod, pero wala talaga, hindi mo nararanasan. Mga kapatid, traditional. Pero yung nararanasan mo mismo, hindi lang basta na nakilala mo, kundi ikaw mismo may personal knowledge, personal experience tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kagaya ng mga alagad. Ang mga alagad, mga kapatid, hindi lang ang Panginoong Jesus basta nagpakilala na siya yung Misaya. Kundi, mga kapatid, amen, sa kanilang pagsasama, doon nila nakikilala ang isa't isa. Ganyan ang nais ng Diyos na klase ng paglilingkod. Habang tayo naghihintay sa muling pagparito ng Panginoon, kailangan magkaroon tayo ng experience tungkol sa Kanya, mga kapatid. Philippians chapter 2 verse 12, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala na, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Let us serve the Lord, mga kapatid, faithfully. At hindi lang by compliance, kundi mga kapatid, may nakakakita man o wala, maglingkod tayo sa Panginoon. Sa mga kapwa ko mananampalataya, amen. Piece of advice, maglingkod tayo sa Diyos, may nakakakita man o wala. Sumunod tayo sa Diyos, huwag sa tao. Kaya dapat ang paglilingkod sa Diyos, hindi pakitang tao, kundi ipakita natin sa Diyos ang ating paglilingkod. May mga Kristiyano kasi na naglilingkod kapag nakikita ng kanilang leader. Nagiging tapat o nakikita sa kanilang paglilingkod kapag nandyan ang kanilang spiritual leader, nandyan ang pastor, mga kapatid, doon na lang nila pinapakita yung kanilang seriousness. Pero pagka wala nang nakakakita, bumabalik. Kagaya ng baboy. Ang baboy, pagka pinaliguan mo yan, maya-maya, pag alis mo, maya-maya, madumi pa rin yan. So ayaw ng Diyos na ganun. Kailangan may nakakikita man sa atin o wala, maglingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ang iba kasi, nagiging banal lang kapag nasa simbahan. Mga kapatid, uubusin mo na yung bisyo bago pumasok sa simbahan. At paglabas sa simbahan, magbisyo na naman. So, niloloko mo lang ang sarili mo, kapatid. At ang Diyos, niloloko mo rin. Maging ang mga taong nakakakita sa iyo, niloloko mo rin. Kasi may nakikita kasi ako na bago pumasok sa simbahan, ayan, nandyan mo na, uubusin mo na ang bisyo. Paglabas naman galing sa simbahan, bisyo naman. So mga kapatid, nagiging banal lang kapag nasa loob ng simbahan. Alam niyo po ang pagpapakabanal, hindi lang sa loob ng simbahan. Alam niyo ba, madaling magpakabanal kapag nasa loob ka ng simbahan. Pero kapag wala ka na sa loob ng simbahan, nasa labas ka na, ikaw na lang mag-isa, doon mo talaga ipapakita kung gaano ka kadeterminado at kung gaano ka kaseryoso. Ang dali lang magpakabanal kapag nasa loob ka ng simbahan. Bakit? Kasi kung lagi kang nagsisigarilyo, lagi kang umiinom, hindi ka naman magsisigarilyo sa loob ng simbahan. Hindi ka man iinom sa loob ng simbahan. Hindi ka naman magmumura sa loob ng simbahan. Hindi ka naman
Yun lang, chismis sa loob ng simbahan. Pero mahirap po panindigan ang paglilingkod sa Diyos kung hindi ka seryoso kapag nasa labas ka ng simbahan. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos, kumbaga sa teacher, ang Diyos nagbibigay ng grado, hindi sa loob ng simbahan. Kasi madaling magpuri sa loob ng simbahan kasi sasabay ka lang. Nagbibigay ng Diyos ang grado sa iyo kapag nasa labas ka na ng simbahan at wala nang nakakakita sa iyo. Kasi ang taong seryoso, kahit may nakakakita o wala, makikita mo, mga kapatid, ang pagsunod, ang katapatan. Kaya nga, ang pagiging tapat, hindi sa loob ng simbahan lamang, kundi maging sa labas ng simbahan. Ang ginagawa kasi ng iba, ginagawang silungan ang simbahan ng kasalanan, mga kapatid. Amen. Parang ang kasalanan, ulan. Yan. Pag nasa labas ka, naliligo ka sa kasalanan kapag nasa labas ka ng simbahan. Pero pag nasa loob ka ng simbahan, wala, hindi sa'yo makapenetrate ang kasalanan dahil siyempre mahihiya ka. Siyempre, kumbaga sa Bicol, mangunguntinwar ka. Pero kapag nasa labas ka na, mga kapatid, huwag natin lokohin ang sarili natin. Pwede nating maloko ang ibang tao, pero ang Diyos at ang sarili natin, hindi mo maluloko. At hindi natin maluloko, mga kapatid. Kaya huwag natin gayahin yung mga iba na banal lang kapag nasa loob ng simbahan. Mga kapatid, hindi po simbahan ang nagpapabanal sa tao, kundi ang salita ng Diyos at ang tamang pagsunod sa utos ng Diyos. Mga kapatid, siguro, mga kapatid, sa akin lang pananaw, siguro, ang muling pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi Sunday. Kasi pag Sunday, mga kapatid, lahat yung banal. Doon makikita ng Diyos, mga kapatid. Pero pagka hindi Sunday, wala ka sa loob ng simbahan, at doon natin talaga makikita kung sino talaga ang seryoso. Huwag nawa mangyari na Sunday, dumating ang Panginoon. Habang nagpupuri ka, habang sumasamba ka, dumating ang Panginoon. Ang problema ito, paano kung hindi Sunday? Kaya ang gagawin natin, serve the Lord faithfully. Mga kapatid, may nakakakita man sa iyo o hindi, sumunod ka sa Panginoon. Sumunod tayo sa Panginoon. Mga kapatid, huwag pakitang tao ang ating pagsunod. Malulungkot ang Diyos niya. At niluloko lamang natin ang ating mga sarili. Pangalawa na dapat natin gawin, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ibahagi natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mamuhay tayo ng may kabanalan, mamuhay tayo ng may katapatan, sumunod tayo ng may katapatan sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, ibahagi natin ang ebanghelyo. Huwag nating sarilinin. Marcos 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng pinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Malinaw ang utos ng Panginoon sa talatang ito. Humayo at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang utos, humayo at ipangaral. Hindi ibig sabihin, hindi literal na hahayo ka sa ibang lugar at doon ka mangangaral. Hindi lang, mga kapatid. Ibig sabihin, kung saan ang kinalalagyan mo ngayon, doon ka magsisimulang maghayo. Humayo ka at ipangaral mo. Kung saan ka, mga kapatid, doon ka uutusan ng Panginoon na maghayo. Sa pamilya mo, sa kaibigan mo, mga kapatid, sa kakilala mo, sa katrabaho mo, sa kaklase mo, mga kapatid, doon natin ipapangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi, take note, ang ipapangaral natin, ebanghelyo. Hindi kung ano ang pagkatao mo. May mga nangangaral kasi, mga kapatid, imbis na ebanghelyo ang ipangaral, yung pagkatao niya ang ipapangaral niya. Ang ipapangaral natin, gospel. Yung ebanghelyo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi kung ano yung pagkatao mo.
kundi yung Ebanghelyo mismo. Mga kapatid, may nangangaral kasi, kaya kung tayo mangaral, ipangaral natin si Kristo lang, wag na yung buhay mo. Kasi may mga nangangaral, mga kapatid, ganito ako, ganyan ako, hindi ikaw ang magliligtas. Ang ipangaral mo, si Kristo, yung Ebanghelyo ni Kristo. Kaya sa mga kapwa ko mananampalataya, mga kapatid, ipangaral natin si Kristo, wag yung buhay mo, wag yung buhay natin. Kasi ang buhay natin, produkto lamang ito ng kabutihan ng Diyos. Mga kapatid. Pero sa pagdating sa pagliligtas, hindi naman buhay natin ang aakay sa kanila. Kundi kung ano ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yun ang aakay sa kanila. Pwede mong i-testify kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Pero huwag natin, mga kapatid, amen, ipagharal yung kung ano ang pagkatao natin. Amen. Praise God. Wala tayong ibang ipapangaral. Kaya nga sa programang ito, mga kapatid, amen, sa United Pentecostal Church, Bulan and Matnog, at maging sa ibang lugar, hindi po kami nangangako ng groceries. Pagka nag-attend ka, mayroon kang 5 kilong bigas, mayroon ka pang groceries, na para bang paglabas ng tao sa simbahan, para bang galing sa sakuna, na mayroong ayuda. Hindi po kami nangangako ng pera, material na bagay na pag nag-attend kayo, pag uwi nyo, may dadalhin kayo. Hindi po kami nangangako dyan. Dahil unang-una, wala naman kaming ibibigay dyan. Pangalawa, mga kapatid, hindi naman talaga ang Diyos ganyan ang inuutos ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, humayo at ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po kami nangangako ng anumang klaseng material na bagay. Ang may papangako lamang namin, mga kapatid, sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesus, may magandang mangyayari sa iyo. Ang aming ipinangangalandakan sa programang ito, hindi material na bagay, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang atin pong kailangan. Romans chapter 1 verse 16, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ang kailangan ipangaral natin. Pakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao, sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So mga kapatid, sa mga kapwa ko mananampalataya, ngayon, huwag natin ikahiya ang Ebanghelyo na ipangaral sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin, sa kakilala natin, sa katrabaho, sa kaklase. Mga kapatid, don't be ashamed, mga kapatid, to preach the gospel, to share the gospel. Huwag natin ikahiya. Sapagkat dahil sa Ebanghelyo, kaya ka binigyan ng Diyos ng assurance of salvation ngayon. Sa mga kapwa ko mananampalataya, we have the assurance of salvation because of the gospel of Christ. Therefore, let us share the gospel to others, mga kapatid, para sila rin, mga kapatid, ay, amen, magkaroon din ng assurance of salvation galing sa Panginoong Jesucristo habang tayo naghihintay sa rapture, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Ang Ebanghelyo, take note, ang Ebanghelyo ni Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, wala nang iba. Kaya mga kapatid, amen, yung mga nangangaral o yung mga nagtuturo na mayroong may bagong sugo, may bagong propeta ngayon na isinugo ng Diyos, hindi po salita nila ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas. Ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang taong sumasampalataya, ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kapag ang isang mangangaral ay hindi Ebanghelyo ni Kristo ang ipinapangaral, mga kapatid, walang kaligtasan dyan. At hindi yan ang magliligtas sa atin, mga kapatid. Hindi salita ng tao ang magliligtas sa atin. Hindi ang kung sino mang mga bulaang mangangaral, bulaang propeta, bulaang sugo ang magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin, Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung meron man tayong dapat sampalatayanan, walang iba kundi ang Ebanghelyo ni Kristo, mga kapatid,
salita ng ating Panginoon. Acts chapter 1 verse 8, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Datapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kapatid at kaibigan, sa atin pong mga kapwa mananampalataya, meron kang kapangyarihan na binigay ang Panginoon para mangaral. Hanggat sumusunod ka sa utos at sa kalooban ng Diyos, pwede kang mangaral. Ang hindi lang pwedeng mangaral, yung mga hindi sumusunod. Kasi yung ipinapangaral mo, ibabalik lang ng Diyos yan sa'yo. Kaya kapag hindi ka sumusunod, hindi ka nagsisikap, sumunod, hindi ka pwedeng mangaral. Kasi ibabalik lang ng Diyos yan sa'yo. Kaya kung meron mang dapat mangaral, dapat mga kapatid, hanggat maaari, yung mga sumusunod at yung mga nagsusumikap. Hindi man natin 100% masunod, ganun pa man, kahit pa paano mga kapatid, nagsusumikap tayo. Mga kapatid, iba po yung nagsusumikap kaysa hindi sumusunod talaga. Kaya mga kapatid, you have the power na binigay sa iyo ng atin pong Panginoon. Yung kapangyarihan mula nung dumating sa iyo ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Amen. Kaya nga, kapag meron kang banal na Espiritu ng Panginoon, meron kang kapangyarihan na ipangaral ito. Amen. At lalo na kung ikaw ay masunurin sa atin pong Panginoon. Hebrews chapter 12 verse 14, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay hindi makakita sa Panginoon. Sa paglilingkod sa Diyos, napakahalaga ang pagpapakabanal. Hindi ito pwedeng alisin ng sino man. Kasi may mga nangangaral ngayon, pastor, hindi na kailangan ng kabanalan dahil ang Diyos ay mahabagin. Opo, ang Diyos ay mahabagin, mga kapatid. Pero hindi porkit mahabagin siya, wala na siyang utos na dapat mong sundin. Ang pagpapakabanal, hindi ito pwedeng alisin ng sino man. Kaya makikilala natin kung sino ang mga totoong naglilingkod. Sino yon? Sila yung mga taong pinipiling mamuhay ng may kabanalan kaysa pakinggan ang mga gusto ng taong nakikipamatok sa sanglibutan. Mga kapatid. Amen. Ang totoong naglilingkod sa Diyos ay ang mga taong namumuhay at pinipiling mamuhay ng may kabanalan ayon sa pagsunod nila sa utos ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, maging sa atin pong mga kapwa mananampalataya, ang pagpapakabanal, hindi po ito utos ng sinumang tao. Utos po ito ng Panginoon. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Pag hindi ka nagpapakabanal, simple lang, hindi mo makikita ang Panginoon. Dahil hindi mo makikita ang Panginoon, hindi naman pwedeng dalhin ka doon sa langit kasi nandoon ang tahanan ng Diyos. Makikita mo siya doon. Kaya dadaling ka ng Diyos, mga kapatid, sa impyerno. Mga kapatid. Kaya ang paglilingkod sa Diyos na walang kabanalan, mga kapatid, kapahamakan po ang hantungan. Unang Tesalonica 4:7, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kung totoong naniniwala ka na tinawag ka ng Diyos, then mamuhay ka ng may kabanalan. Kung totoong ang Diyos ang tumawag sa iyo, mamuhay ka sa kabanalan. Ngayon, kapag hindi ka naniniwala sa kabanalan, hindi Diyos ang tumawag sa iyo. Ngayon, pastor, naglilingkod naman ako sa Diyos. Hindi Diyos ang pinaglilingkuran mo. Kasi kung totoong Diyos ang pinaglilingkuran mo, kailangan mamuhay ka ng may kabanalan. Pastor, sinong tumawag sa akin? Diablo. Kaya mga kapatid, dalawa lamang ang umiiral sa mundong ito na pwede nating paglingkuran. Kung hindi ang Diyos, ang Diablo. Kaya kung naniniwala ka na tinawag na Diyos ang tumawag sa iyo para maglingkod sa Kanya, kailangan mong mamuhay ng may kabanalan. Kasi ang Diyos na tumawag sa iyo ay banal. Kaya kapag ang isang tao hindi namumuhay ng may kabanalan, hindi Diyos ang tumawag sa kanya. Kaya sa mga nangangaral na hindi na kailangan ng kabanalan,
Hindi ko po alam kung sino ang tumawag sa inyo. Pero isa lang ang alam ko, pag hindi ka naniniwala na kailangan mamuhay ng may kabanalan, sigurado hindi po ang Diyos ang tumawag sa inyo. At hindi kayo naglilingkod sa Diyos. Dahil ang totoong naglilingkod sa Diyos, namumuhay ng may kabanalan. Kung ayaw mong mamuhay ng may kabanalan, hindi Diyos ang pinaglilingkuran mo. Ang tanong, Pastor, sino ang pinaglilingkuran ko? Siguro po mga kapatid, amen, kayo po ang makakaalam kung sino. Pero isa lang ang sinasabi ng Biblia, ang tinatawag ng Diyos ay dapat mamuhay ng may kabanalan. Kaya tayo mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid, mamuhay tayo ng may kabanalan. Dahil kung naniniwala ka na ang Diyos ang tumawag sa iyo, mga kapatid, dapat may kabanalan na nakikita sa ating buhay. Take note, hindi lang pagpapakabanal sa loob ng simbahan, kundi ang pagpapakabanal maging sa labas ng simbahan. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Siguro mga kapatid, hanggang dyan lamang po ang ating may paglilingkod na salita ng Panginoon sapagkat ang oras natin ay limitado na. So, nawa may natutunan tayong lahat habang tayo'y naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Mga kapatid, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Amen. At praise God, magkaroon tayo ng paglago spiritually sa kaalaman, sa salita ng Panginoon at sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at mamuhay tayo ng may kabanalan habang tayo po ay naghihintay. Amen. Last, mga kapatid, na kung sasabihin, kung naniniwala ka na ang Diyos ang tumawag sa iyo, kailangan mong mamuhay ng may kabanalan ayon sa utos ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating pong pansamantalang pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa mga paalalang ito na minsan masakit ang katotohanan, ngunit kailangan naman itong tanggapin sapagkat ito po ay para din naman sa amin. Panginoong Hesus, sa iyong muling pagbabalik, isama mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami habang kami naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Tulungan mo kami na lumago sa pananampalataya, lumago sa kaalaman tungkol sa iyong salita sa pamagitan ng pagbabasa at pakikinig. Amen. At ibahagi namin, bigyan mo kami ng tapang at lakas ng loob na amin pong maibahagi ang iyong ebanghelyo na minsan pang yun din ang ginamit mo upang kami makakilala sa katotohanan. Panginoon, tulungan mo rin po kami na mamuhay ng may kabanalan sapagkat naniniwala kami na ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Mangusap ka po sa amin pong mga kababayan at maging sa amin pong mga Facebook Live viewers. Radio listeners, Panginoon. Thank you so much, Lord. Be with us until you come in Jesus' name. Amen. Praise God. Mga kapatid, maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Amen. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog. Amen. Ang aking pong contact number, 0967-364-7164. 0967-364-7164. Amen. At salamat din po sa atin pong technical side, DJ Box. Salamat po. At sa atin pong mga Bible readers, Brother Raymar, Brother Chari, Brother Angelo, Brother Aljun. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging sa lahat ng atin pong mga Facebook Live viewers, maraming salamat po. Hindi ko man po kayo maisa-isa. Ang oras po natin ay limitado. God bless everyone. Huwag nating kakalimutan at huwag natin, lagi nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. God bless everyone. God bless po ng Ofi.